Again, we are going to talk about one of the most famous passages in all of the scripture, and that is Jesus feeding the 5,000 people, which is found in John chapter 6, verse 1. Let us read from John 6, verse 1. Sabi po dito, after this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as Sea of Tiberias. Verse 2, everybody read this with me. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Napansin niyo ba ang ating Panginoong Yesus? Wala pang Facebook, wala pang Instagram, wala pang TikTok, pero marami na siyang follower. There is something about Jesus Christ that attracts people. There is something about Jesus that is magnetic. Na ang mga tao hindi pumupunta kapag pangalawang kanta na ang mga tao hindi pumupunta pagkatapos ng announcement. Is it as if these people are hungry to listen to the Word of God, and these people are thirsty to receive the Word of God, that they are willing to line up and show up para lang marinig ang ating Panginoong Yesus? Alam niyo, na-realize ko na there is something about Jesus that when you experience Jesus, you just can't get enough. Na parang parang may something kay Jesus Christ that attracts people. May mga tao ba sa buhay ninyo na kapag nakikita nyo pa lang na dumarating, lumalayo na kayo? Pero may mga klase ng kaibigan na wala pa siya, lumalapit ka na sa kanya. There is something about Jesus that is magnetic, kasi ang sabi po ng scripture, wala pang Instagram, wala pang Facebook, wala pang social media, pero marami ng follower ng ating Panginoong Yesus. And look at verse 3. Everybody read. Then Jesus climbed up a hill and sat down with his disciples around him. It was nearly a time for a Jewish Passover celebration. So sabi ng scripture, habang ang mga tao ay sumusunod sa ating Panginoong Yesus, umakyat ang ating Panginoong Yesus ng isang hill. Naupo doon kasama ang mga disciples. At ang sabi ng ibang passage ng scripture, Jesus was preaching until, ang sabi ng scripture, it was nearly the time for a Jewish Passover celebration. Come to think of it, folks, I've heard na matatalino daw mga taga Cotabato, matatalino daw mga taga Mindanao, so I'm sure you're going to absorb this. Ang sabi ng maraming Bible scholars, nagsimula daw po ang journey ni Jesus Christ this day. He started preaching at around 9 o'clock in the morning. At ang sabi ng scripture, it was nearly the time for the Jewish Passover celebration sa verse 4. At kung titignan nyo ang ibang passage ng scripture, makikita po ninyo dito na ang sinasabi ng maraming Bible scholars is between 3 o'clock to 6 p.m. na at this point. So Jesus was probably talking for hours. Nagpipreach ang ating Panginoong Yesus ng buong araw, wala siyang microphone, come on now, but people are drawn to Him. That people are not just curious to hear Jesus, people are drawn by His presence. Why? Because there's something about Jesus that is magnetic. Napansin niyo ba yung mga ibang preacher katulad ko? No? For us to speak for a whole day, baka wala nang nakikinig. But there is something about Jesus na kahit magsalita siya ng ilang oras, ang mga tao, they are leaning in. They are trying to earn and gain something from the Lord, because there is something about Jesus that is magnetic. Why? Because these people are not just curious, they are drawn. There is something about Jesus na kapag nakikinig sila kay Jesus, nagbabago ang kanilang mga buhay. Meron ba sa inyo makakapag-testify dito that there is something about Jesus na kapag naririnig mo ang kanyang mga salita, nagbabago ang iyong buhay? Taas nga kamay, lahat ng binabago ng Lord kapag nakikinig kayo sa ating Panginoon. Come on now. Yes, because there is something. Everybody say, Jesus changes everything. So from morning, ang sabi ng scripture, hanggang maghahapon na, ang mga tao ay nakikinig pa rin sa ating Panginoon. Ang sabi ng verse 5, everybody read. So Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for Him. Watch this. Turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all of these people? Verse 6, he was testing Philip, for he already knew what he was going to do. And Philip replied in verse 7, even if, ang sabi ng scripture, even if we work for months, we would not have enough money to feed all of them. So nung malapit ng magdilim at malapit ng maggabi, marami pa ring mga tao ang gustong makinig sa ating Panginoong Yesus. At sabi ng scripture, nung nakita ni Jesus yung napakaraming tao that are looking for Him, listening to Him, sabi niya kay Philip, saan tayo bibili ng tinapay na ipapakain natin sa mga taong ito? Now, hindi porket nagtatanong si Jesus, hindi niya alam ang sagot.
Amen? Minsan nagtatanong ang ating Panginoong Hesus because He wants to test if you know the answer. Do you remember the first question in the Old Testament? God asking Adam and Eve, nung nagkasala sila, arang sabi ni Lord sa kanila, "Where are you?" Hindi porket nagtanong ang Diyos ng where are you, hindi niya alam kung nasaan sila. Kaya nagtanong ng where are you ang ating Panginoon because God wants them to know where they are. So hindi nagtatanong ang ating Panginoong Hesus dahil hindi nila alam ang sagot o hindi niya alam ang sagot. Nagtatanong ang ating Panginoon, at least for this text, tinanong niya si Peter pero alam niya na ang kanyang gagawin. Now, alam naman natin ang story. Sabi po ng scripture, approximately 5,000 people daw po. Ilan daw po? 5,000 men ang nandito sa lugar na ito. Ilan daw po ulit? 5,000 men. Alam niyo po ba, kung kayo ay mag-organize ng isang conference na merong 5,000 men, it is a logistical nightmare na pakainin mo ang 5,000 people, correct? Okay, bumaba na lang tayo ng konti. Mahirap po kaya na pakainin tayong lahat dito sa camp na ito? Yung mag-produce po sila ng pagkain for us, mahirap po ba yon? Yes, pwede ba natin pasalamatan lahat ng mga nagluluto, lahat ng mga nag-aasikaso sa atin? You know what? Why? Because it is a logistical nightmare in the middle of a desert. Napakainin mo ang 5,000 men, at kung men lang yan, hindi kasi counted ang mga babae, especially in those days, because ang mga babae is considered as second-class citizen. Ang mga children is considered as a second-class citizen. So ang sabi ho nila, approximately 12,000 people in the middle of the wilderness. Walang Pure Gold, walang Jollibee, walang McDonald's, walang KFC. Paano mo papakainin ang 12,000 people? Kaya sabi niya kay Philip, saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila? Ano sabi ni Philip? Lord, kahit po magtrabaho tayo ng ilang buwan, hindi po sapat yung ating aming suswelduhin para pakainin ang mga taong ito. It was a logistical nightmare. Siguro hindi nila na-anticipate na ang ating Panginoong Hesus ay mag-overtime sa kanyang preaching. Come on now. Nung sinabi ni Jesus Christ, okay, maggagabi na, saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila? Alam niyo po ba that this passage is written in all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. At kung titignan niyo ang ibang passage, ang sabi ng ibang disciples, Lord, pauwiin na lang po natin sila. Kasi that is one of the best ideas that you can do. Instead na pakainin mo ang 12,000 people, pauwiin mo na lang, doon na lang sila kumain sa kanilang bahay. Pero ano sabi ng Panginoon? No, wag niyo silang pauwiin. Pakainin niyo sila. Ano sabi ng mga disciples? Oh no, how can we feed these 12,000 people in the wilderness? Wala tayong kawali, wala tayong gasolina, wala tayong gas, wala tayong panluto. How can we feed all of them? And Philip was freaking out. Ano sabi ni Philip? Lord, kahit magtrabaho po tayo ng ilang buwan, hindi po natin sila pwede at di po natin sila kayang pakainin. Pero just because you are freaking out, it doesn't mean God is freaking out. Hindi porket nagpapanik ka, nagpapanik ang ating Panginoon. Hindi porket nagfi-freak out ka, nagfi-freak out ang ating Panginoon, because God is always in control. Christ is enough, Christ was enough, and Christ will be enough. Because when you have Jesus, you have everything that you need. Come on now, louder, palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga lang minsan, hindi natin kinakailangan ng Panginoon pag hindi imposible ang sitwasyon. Now, if you're going to ask me, feeding 12,000 people in the middle of a desert is an impossible mission. Pero alam niyo po ba, minsan sa mga imposibleng sitwasyon mo, makikita ang kamay ng ating Panginoon. Impossible is where God starts. Impossible is God's expertise. Ang mga sitwasyong imposible ang magpapaalala sa atin, hindi para sumuko, hindi para mag-quit, hindi para mag-give up, kundi lalong magtiwala sa ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung Ecclesiastes chapter 3? Ang sabi ng scripture, there is a time and season for everything on earth. May panahon at oras para sa lahat ng bagay, ang sabi ng scripture. At alam niyo, pag tinignan niyo ang lahat ng season na yon, a time to die, a time to live, a time to mourn, a time to laugh, 28 lahat ng season na yon, pero walang season to quit. Why? Sa mga imposibleng sitwasyon, dun natin mas lalong makikilala ang ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya and He will prove Himself to us. He will show Himself to us. Sabi nga ninyo sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Bakit? The more na nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, mas lalo nating nakikilala ang ating Panginoon. Hindi mo man alam kung saan mo kukunin ang iyong ipapakain, ang Diyos ay laging may resource na pwedeng ipadala para sa bawat isa sa atin. Why? Maubusan man ng natural na pamamaraan to provide for you, God will never run out of ways
to provide for you. Because kung wala ng daan, God will always make a way. He will make a river in the desert. He will make a way where there seems to be no way. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pero ano sabi ni Andrew? Everybody read. But what good is that with this huge crowd? And look at what Jesus did. Verse 10. Tell everyone to sit down, Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes, and a man alone numbered how many people? 5,000 men. Watch this. Sabi ni Philip, Lord, kahit po ilang buwang sweldo natin, hindi po kakasya sa mga taong ito. Sabi ni Andrew sa kanya, Sir, meron pong bata rito. Meron po siyang 5 gardenia at 2 sardinas. Inya lang, Lord, 12,000 people. Hindi po ito kakasya eh. Ano sabi ni Lord? Paupuin mo lahat ng tao. Now think about this. Buong araw silang nakikinig kay Jesus, walang break. Wala silang lunch break. Wala silang merienda break. They were listening to Jesus mula umaga hanggang magagabi na. So people are hungry. Is it safe to say na gutom na yung mga tao? They were hungry. Gutom na sila. At nung narinig nila, meron dito, bata, may 5 tinapay at 2 isda. Sabi, finally, may pagkain na rin Pero sabi ng Lord, upo muna kayo. Lord, gutom na kami. Tapos gusto mo kaming umupo? At kung titignan niyo ang ibang passage, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Kung titignan niyo ang ibang passage ng scripture, sinabi ni Jesus, umupo kayong lahat and group yourselves into 50. How many people? 50. Alam niyo po ba kung gaano kahirap i-group into 50s ang 12,000 people? Come on now. Bigyan ko kayo ng sample. Ganito yan. Peter, i-group mo sila ha. Tig 50. Yes, Lord. Ako bahala rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Michael Jordan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Stephen Curry, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Group 1. 1, 2, 3, 4. Did you imagine how difficult it is to group 12,000 people into 50s? Gutom na sila, tapos pinapaupo na. Can you imagine yourself? Alauna na ng tanghali, gutom na kayo, hindi pa kayo nagla-lunch. Tapos sabi ng host dito, bago tayo mag-lunch, upo muna kayo, group yourselves into 50s. Gutom na po kami. Bakit po kailangan pa po naming umupo? Alam niyo kung bakit? Alam niyo, tinuruan ako ng Panginoon dito. Na sinasabi ng Panginoon, alam ko lahat ng tao may mga pangangailangan kailangang tugunan. Alam ko lahat sila may mga kagustuhan. Pero kung mag-group lang kayo into 50s, matutugunan ang inyong pangangailangan. Alam kong gutom ka na, pero kung magtitiwala ka sa timing at ways ng Diyos, come on now, makikita mo yung provision na dadapo sa iyong buhay. Alam niyo kung bakit? Because God works under system, order, and structure. Everybody say, system, order, and structure. Pwede bang sabihin ni Jesus, okay, pila na kayo? Pero ang sabi ng Lord, hindi. I-group nyo sila into 50s. At ilan ang disciples na mag-group? 12 lang ang staff. Mas marami pa po yung staff ng camp na ito. Kaysa doon sa disciples si Jesus Christ na mag-group into 50s. Bakit? Bakit inaalaw ng Diyos yun? Kasi ang Diyos kapag gumawa under order. God is a God of order. God is a God of systems. And God is a God of structure. Ayaw ng Diyos na nagmamadali. Hindi porket gutom ka na, kailangan ng madaliin. Hindi porket gustong-gusto mo na, pwede nang madaliin. Everybody say, don't rush the process. Because God is a God of order. Why? Because if you rush the process, you will ruin the result. May kilala ba kayong ganyan? Dahil sabik na, excited na, nagmamadali na. Pastor, mahal na mahal ko kasi siya eh. Ang pogi-pogi niya po talaga. Feeling ko po talaga kami yung compatible for each other. Parang pakiramdam ko, Pastor, kasi siya, he completes me. Wow, he completes you. So, ibig sabihin, 50% ka lang, siya yung 50% mo, at siya yung kukumpleto sa iyong buhay. Nakarating ka nga sa edad na 17 eh. Hindi mo naman siya kailangan. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang mas excited na tayo, pero sabi ng Panginoon, learn to wait. Learn to wait. Everybody say, learn to wait. Why? Because nobody can really give you what you need, even your dream guy, because only God can satisfy you. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, papunta na sa iyo si Pastor.
Amen. He's talking about you now. Hallelujah. Pastor, hindi mo alam, he's so hot. He's so hot. I really love him. Kung gusto nyo ng mainit sa impyerno, mas mainit doon. Okay? Sabi mo sa katabi mo. Amen. Because, why am I saying this? Because, may makilala po ba kayo na nung kinilig, ayaw na makinig? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na talaga topic today. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi ang balita ko, ang mga taga Mindanao daw, perfecto daw po kayo. Marunong kayo mag-antay, tsaka marunong kayo makinig sa mga pastor ninyo. Tama po ba mga kapatid? Ang pinag-uusapan natin mga taga Maynila na nanonood sa live stream ngayon. Okay? Ang pinag-kasi masarap pag-usapan yung mga wala dito. Hallelujah. Bakit? May mga tao kasi nung kinilig, ayaw na makinig. Hindi nila na-realize that relationship is tough, that relationship is not always kilig. It's okay to be attracted to someone. It doesn't make you a carnal, but it makes you a human. Pero hindi naman po pwede yung I like red, she likes red, I watch K-pop, she watch K-pop. Let's get married na, tayo na kagad. Because pakiramdam ko, ikaw talaga yung God's best sa buhay ko. Alam niyo, na-realize ko na, I've been a youth pastor for 10 years bago ako naging pastor ng church, and I've realized something, na ang God's best, hindi lang siya sino sa inyo naniniwala may God's best na bibigay si Lord sa inyo? Pero alam nyo, naniniwala ako na yung God's best, hindi lang siya yung taong ibibigay ng Lord sa'yo. Naniniwala ko, itong God's best na ito, kasama yung buong experience. Yung hindi kayo nagtatago. Yung hindi ka kinikilig mag-isa nung nag-chat-chat. Sabi ng nanay mo, sino yan? Wala po, yung Lazada po, magpapadala po kasi na-excite lang po ako. Yung hindi ka nagtatago, hindi ka tinatago, yung parents mo nandun yung support, yung mga youth pastors mo, sinusuportahan ka, yung mga leaders sa church, sinusuportahan ka. Because naniniwala ko, ang tunay na pagmamahal, true love, is expressed in the light, not in the dark. If I were you, katulad ko, si Jenny, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, find somebody that will support your calling and find somebody that will be supporting the assignment that God has for your life. Amen? Hindi yung umaatin lang, kundi may relationship kay Lord. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, huwag marupok. Sabi mo, huwag mapusok. Don't rush the process. Trust the process because if you don't rush the process, you will ruin the result. Minumold ka pa ni Lord. Sabi ng Lord, alam kong gutom ka na pero upo ka muna. Group yourselves into 50. Tinuturuan ka pa ng Lord na i-control yung galit mo. Kinokontrol ka pa ng Lord na i-control yung emotion mo. I-control yung attitude mo na mas maging matalino at mas maging wise. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na talaga topic today. So, pinaupo sila. At alam naman natin ang storya, tama po ba? Amen? Yung 5 tinapay at 2 isda, kanino galing? Doon sa bata, ang sabi ng scripture. Now notice yung bata, maaaring hindi nag-volunteer. Knowing Peter, knowing Andrew, di natin alam kung ano nangyari, pero eventually, makikita nyo, parang i-volunteer yung bata na ito. Sabi niya, Lord, meron po siya, alam niyo yung gano'n, yung ikaw na ngayon walang baon, nagturo ka pa ng iba. Pati ikaw di yung baon mo ipakialaman mo, pati yung baon ko papakialaman mo. Lord, meron pong bata dito, pansinin nyo, there is a young boy here. Sabi niya, everybody say young boy. Ano daw yung meron siya? There is a young boy here na may 5 loaves and 2 fishes. Fasten your seatbelt. Tingin ninyo, sa loob ng 12,000 people, tingin nyo siya lang talaga may baon? I don't think so. Lalo kung may Pilipino doon, lahat yun, nag-sharon yun. Lahat yun, may kanya-kanyang baon sila. Lalo yung mga nanay natin, takot magutom no? Magdadala yan ng marami. Most probably, hindi lang yung batang ito ang may baon nung time na yun. Maaaring maraming tao rin ang may baon, pero siguro iniisip nila, may baon na kami, ako, pero kasya lang sa amin. At hindi ito sapat para pakainin ng 12,000 people. Hindi naman ito matutulungan ng lahat. Hindi ko kayang gawin at pakainin ng lahat. I don't know who is this for. Gustong sabihin ng Panginoon sa'yo, hindi niya naman sinasabing gawin mo ang lahat. He is just asking you to do your part. Kasi yes, yung bata lang ang meron, pero yung 5 loaves and 2 fishes nitong bata na ito ang ginamit para i-multiply ng Panginoon and to feed 12,000 people. Come on now. Ibig sabihin, kung meron pang tao doon na may baon, they miss the opportunity na magamit ng Lord yung bagay na meron sila para i-multiply ng Panginoon and to bless other people. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Panginoong ipaalala sa inyo lahat. Lahat tayo ay may mga baon.
Lahat tayo may mga resources na ipinagkaloob ng Panginoon, and God doesn't want you to miss the opportunity na maggamit ng ating Panginoon. Kasi na-realize ko po, sa kingdom ni Lord walang bench warmer. Sa Tagalog, walang bangko. Sa kingdom ng ating Panginoon, lahat tayo pwede niyang magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! For His glory. For His glory and for His fame. Now notice of this. Sino po yung ginamit? Now, nabasa niyo ba kanina yung sinabi na all of them are numbered 5,000 men? Do you remember that? Now notice, no? Ang sabi ng scripture, kung titignan niyo itong side by side, sabi niya, there is a young boy here with 5 barley loaves and 2 fishes, but what good is it with this huge crowd? Tell everyone to sit down, Jesus said. Everybody read. So they all sat down on the grassy slopes. Watch this. And the men alone numbered 5,000 men. Can you see the screen now? Siya yung young boy, pero ang sabi ng scripture, yung mga men pa lang is numbered 5,000. Hindi kasi kinakount na men yung 13 years old and below. So he was still considered as young boy. Pero tignan mo nga naman, no? Kung sino pa yung hindi kasama sa bilang, yun pa yung ginamit ni Lord. Kung sino pa yung discounted, come on now, yun pa yung ginamit ng Panginoon. Kaya wag mong mamaliitin yung katabi mo. Bata lang yan, pero pwede siyang gamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hindi siya kinakount as a man, but this young boy made an impact that God used the discounted to bring the miracle of the Lord. Imagine po ninyo, pag uwi ng lahat ng taong ito sa mga bahay nila, ano kayang kwentuhan nila habang sila'y nagmi-midnight snack? Diba? Uy, alam mo, kanina gutom na nga kami kasi si Jesus nang overtime siya sa preaching niya. Pero alam mo, napakain kami ng Lord lahat. Lahat ng 12,000 nakakain. Saan po galing yung pagkain? May Pure Gold po ba doon? May drive-thru po ba doon? May Jollibee? Wala pong Jollibee doon. Pero merong isang bata doon, meron siyang 5 gardenia tsaka 2 sardinas. Inoffer niya sa Panginoon at minultiply ng ating Panginoon. He literally changed the conversation because of what He has offered. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin? May nilagay ang Panginoon sa iyong mga kamay. So if I were you, hindi ko sasayangin ang lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon para magamit ka ng Panginoon sa iyong buhay. May purpose ka. May layunin ang Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Maaaring wala kang plano sa iyong buhay at ang plano mo ngayon matulog, pero ang Diyos may plano sa iyong buhay. Hindi ka pa marunong magplano na pagplanuhan ka na ng ating Panginoon. And God has placed a gift, a resource, a purpose in your life.